Mga mahal kong ginang, kung kayo ay higit sa 10 taong gulang na at itinigil na ang masturbasyon dahil may kung sino, kung saan na nagparamdam sa inyo na ito'y mali o walang saysay sa ating edad, kailangan kong pakinggan ninyo ako ng mabuti. Ang paniniwalang yan, ang tahimik na boses ng pagdududa, ay maaaring dahan-dahang sinisira ang inyong kalusugan, ang inyong mood, at maging ang koneksyon ninyo sa inyong partner. Oo, tama ang narinig ninyo. Para sa isang babae sa kanyang mga ginintuang taon, ang hindi pagmamasturbate ay maaaring isang malaking pagkakamali. Ang pangalan ko ay Dr. Mila De La Paz at bilang isang manggagamot na dalubhasa sa geriatric care, sa loob ng mahigit 30 taon, nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kababaihan sa kanilang 60s, 70s at maging 80s. Tinulungan ko silang harapin ang lahat mula sa masakit na pakikipagtalik at mababang libido hanggang sa emosyonal na pagkapagod. Sa lahat ng mga taong iyon at sa lahat ng mga pag-uusap na iyon, may isang katotohanang hindi maikakaila na aking natuklasan. Ang inyong relasyon sa sarili ninyong katawan, lalo na sa inyong sexual na pagkatao, ay hindi basta-basta nagtatapos pagdating ng edad 60. Sa katunayan, ito ay nagiging mas mahalaga pa kaysa dati. Heto ang bahaging madalas, hindi nasasabi maraming matatandang babae na humihinto sa masturbasyon sa ngalan ng pagiging disente o pagpipigil sa sarili. Ay sa totoo lang, ay nagpapataas ng kanilang panganib sa vaginal atrophy, masakit na pakikipagtalik, kalungkutan at maging depression. Tila baliktad pakinggan, hindi ba? Ngunit samahan ninyo ako at ipapakita ko sa inyo kung bakit ang kabaligtaran ang totoo. Kapag ginawa ng may kamalayan ang masturbasyon, ay isang pundasyon ng malusog na pagtanda. Sa artikulong ito ibabahagi ko ang 6 na mahalagang katotohanan na karapat-dapat malaman ng bawat babaeng higit sa 60 kung nais niyang panatilihin ang masturbasyon bilang isang ligtas, nagpapalakas at kapaki-pakinabang na bahagi ng kanyang buhay. Ating sisirain ang mga alamat, titingnan ng siyensya at higit sa lahat, ipapakita ko sa inyo kung paano mapapabuti ng isang simpleng gawaing ito ang inyong pisikal na kalusugan, emosyonal na katatagan. At oo, maging ang inyong mga relasyon. Ngunit bago tayo dumako sa 6 na katotohanan yon, may isang pagkakamali na nakikita kong mas madalas gawin ng mga nakatatandang babae kaysa sa anupaman. Ito'y simple tahimik at sinasabotahin nito ang kanilang kumpiyansa at intimacy. Sasabihin ko sa inyo kung ano ito at kung paano ito ayusin ngayon din. Bago tayo magpatuloy, kung nakita ninyong nakakatulong ang payong ito, hinihikayat ko kayong mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang aking mga susunod na gabay tungkol sa kalusugan ng kababaihan, pagtanda at sexual na sigla. Kung ang mensaheng ito ay tumatatak na sa inyo, ipaalam ninyo sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng Pakmimwa Ona sa mga komento. Kung hindi naman i-type ang 0, narito ako upang malaman kung ano talaga ang nakakatulong sa inyo. Ang isang tahimik na pagkakamali na sumisira sa inyong kumpiyansa, hiya. Karamihan sa mga nakatatandang babae ay hindi man lang namamalaya na naroroon ito, ngunit isa sa pinakamalaking banta sa kanilang kumpiyansa, intimacy at maging sa kanilang pisikal na kalusugan ay isang bagay na tahimik nilang dinadala sa loob ng maraming dekada, ang hiya. Hiya tungkol sa kanilang sexualidad, hiya sa kanilang tumatandang katawan, at lalo na hiya tungkol sa masturbasyon. Hindi ito maingay o halata. Ito ay isang tahimik na bulong sa likuran, isang nananatiling pakiramdam na ang kasiyahan ay mali, na ang pagnanasa sa edad na ito ay hindi angkop, o na ang masturbasyon ay isang bagay na dapat ikahiya. Ang paniniwalang ito, ang nakatagong script na tumatakbo sa likod ng kanilang isipan, ay nagdulot ng mas maraming pinsala kaysa sa anumang medikal na kondisyon. Nakita ko ito ng paulit-ulit sa aking mga pasyente. Ang mga babaeng tulad ni Aling Susan, isang 72 taong gulang na retiradong nurse,
mula sa lungsod ng Cebu? O si Aling Celia, isang 68 taong gulang na byuda mula sa Maynila, ay hindi huminto dahil nawalan sila ng pagnanasa. Huminto sila dahil inakala nilang dapat. Itinuro sa kanila na ito ay hindi disente makasarili o simpleng hindi na kailangan pagkatapos ng menopause. Ngunit ang ganitong paraan ng pag-iisip ay humahantong sa isang emosyonal na pagkakahiwalay pagkawala ng sexual na kumpiyansa at sa maraming kaso, aktwal na pisikal na sakit sa panahon ng pakikipagtalik na walang ibang pisikal na sanhi. Ang kanilang mga katawan ay mayroon pa ring kakayahang makaramdam ng kasiyahan, ngunit ang hiya ay gumaganap na parang isang kill switch na pinuputo lang lahat bago pa man ito magsimula. Ang nagpapalala dito ay kung gaano ito katahimik na gumagana. Maaaring hindi man lang makilala ng isang babae na ang hiya ang ugat ng kanyang kawalan ng pagnanasa o pagkabalisa tungkol sa intimacy. Ngunit sa sandaling bigyan niya ang kanyang sarili ng pahintulot na bitawan ang pagkakasala na yon, sa sandaling tanggapin niya na ang masturbasyon ay isang normal malusog at maging kapaki-pakinabang na bahagi ng pagtanda ang kanyang kumpiyansa, ay nagsisimulang bumalik. Muli siyang kumokonekta sa kanyang katawan, sa kanyang pagkababae, at sa kanyang pakiramdam ng pagpapahalaga sa sarili. Nagsisimula siyang makaramdam na buhay muli. Ang paghipo sa sarili sa yugtong ito ng buhay ay hindi tungkol sa desperasyon. Ito ay tungkol sa paggalang sa sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay-pugay sa katotohanan na ang iyong katawan ay may mga pangangailangan pa rin, ang iyong mga emosyon ay mahalaga pa rin, at ikaw ay karapat-dapat pa ring makaramdam ng mabuti. Ang tunay na katapangan ay wala sa pagsuko nito. Nasa pagbibigay ito sa iyong sarili ng pahintulot na yakapin ito ng buo at walang paghingi ng tawad. Ngayon, kung ang hiya ang tahimik na pumapatay sa kumpiyansa, ano naman ang tahimik na nagpapagaling sa sexual na kalusugan pagkatapos ng edad 60? Ito ay isang bagay na napakasimple, kaya't karamihan sa mga kababaihan ay binabaliwala ito hanggang sa maramdaman nila ang mga kahihinatnan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. Kung narito ka pa rin at ang mga pananaw na ito ay tumatatak sa iyo, i-type ang numerong wasan sa mga komento upang ipaalam sa akin na kasama kita. 2. Ang masturbasyon ay hindi senyales ng kalungkutan. Ito ay senyales ng pagkakakilala sa sarili. Isa sa mga pinakapinsalang maling akala na nakikita ko sa mga nakatatandang babae ay ang paniniwala na ang masturbasyon ay katumbas ng kalungkutan. Iniisip nila na kung hinahawakan mo pa rin ang iyong sarili sa edad na 60, 70 o 80, ito ay dahil nabigo ka sa isang paraan, nabigong mapanatili ang isang partner, nabigong mag-move on o nabigong mamuhay ng may dignidad. Ang kaisipang ito ay hindi lamang mali, ito ay mapanira. Hayaan ninyong linawin ko ang masturbasyon ay hindi tungkol sa pagiging malungkot. Ito ay tungkol sa pagiging konektado, partikular, konektado sa iyong sarili. Ito ay isa sa mga pinakadirektang paraan upang manatiling emosyonal at pisikal na nakaayon sa iyong katawan habang ito ay nagbabago sa pagtanda. Kapag ang isang babae ay naglalaan ng oras para sa sariling kasiyahan, higit pa sa pag-alis ng tensyon ng kanyang ginagawa, aktibo niyang binabawasan ang stress, pinapabuti ang kanyang tulog, pinalalakas ang kanyang immune response, pinapataas ang sirkulasyon sa kanyang pelvic region, at pinapanatili ang isang mahalagang koneksyon sa kasiyahan at sensualidad. Isang bagay na, sa kasamaang palad, ay nawawalan ng koneksyon ang maraming kababaihan habang sila ay tumatanda. Sa emosyonal na aspeto ito ay tungkol sa pag-ako sa sarili ninyong kapakanan. Sinasabi ninyo, pinahahalagahan ko pa rin ang aking sarili ng sapat upang alagaan ang aking sariling mga pangangailangan. Hindi iyon kalungkutan, iyon ay kapangyarihan. Ang ilan sa aking mga pasyente, tulad ng isang babaeng nagngangalang Aling Maria, ay nagsabi sa akin na huminto siya dahil nahihiya siya at pakiramdam niya ay masyadong matanda na para dito.
Ngunit sa loob lamang ng ilang linggo ng pagbabalik sa gawi, nang walang pagkakasala, o hiya iniulat niya ang mas mahimbing na pagtulog, mas nakaka-relax na pakiramdam at muling pagkakaroon ng kumpiyansa na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Ang masturbasyon sa yugtong ito ay hindi tungkol sa pagtakas sa realidad. Ito ay tungkol sa pag-ayon dito. Ito ay isang pribado at walang pressure na espasyo kung saan maaari mong tuklasin kung ano pa rin ang masarap sa pakiramdam, kung nasaan na ang iyong mga hangganan ngayon, at kung paano naiiba ang reaksyon ng iyong katawan kaysa noong mga dekada na ang nakalipas. Pinapatibay din nito ang isang bagay na napakahalaga: ang iyong sexual na pagkakakilanlan ay hindi nag-i-expire. Maaari itong magbago at mag-evolve, ngunit hindi ito basta-basta nawawala dahil sinasabi sa iyo ng lipunan na manahimik ka na. Sa katunayan, ang pagyakap sa bahaging iyon ng iyong sarili ay maaaring magdulot ng malalim na kapayapaan at maging kagalakan habang ikaw ay tumatanda. At gayon pa man, gaano man kahalaga ang pagkakakilala sa sariling iyon, hindi lamang iyon ang tanging piraso ng palaisipan. Mayroong isang bagay na higit na pisikal na napakaraming babae ang hindi napapansin. Kung babaliwalain mo ito, maaaring mawala sa iyo ang iyong kaginhawahan at kakayahang maging intimate ng tuluyan. Pag-usapan natin iyan sa susunod. 3. Ang kalusugan ng pelvic area ay gamitin mo o mawawala ito. Literal. Karamihan sa mga kababaihan ay nagugulat kapag sinasabi ko ito sa kanila, ngunit ang kalusugan ng iyong ari ay malapit na nauugnay sa kung gaano kadalas ito na-stimulate. Hindi lang ito tungkol sa mga hormone. Ito ay tungkol sa daloy ng dugo, pagka-elastiko ng tissue, at pangkalahatang kalusugan ng pelvic region. At tulad ng anumang bahagi ng katawan, kung hindi ito regular na na-stimulate, ang paggana nito ay nagsisimulang humina. Iyon ang dahilan kung bakit ang lumang kasabihang gamitin mo o mawawala ito ay lalong totoo pagdating sa kalusugan ng ari pagkatapos ng edad 60. Habang ikaw ay tumatanda at lalo na pagkatapos ng menopause, ang mas mababang antas ng estrogen ay maaaring humantong sa vaginal atrophy, isang kondisyon kung saan ang mga tissue ay numinipis, natutuyo, at hindi na gaanong nababanat. Ito ay maaaring maging sanhi ng anumang uri ng penetration, kabilang ang para sa isang pap smear na hindi komportable o maging masakit. Ang regular na pagka-arouse at orgasm sa pamamagitan ng masturbasyon ay nagpapataas ng daloy ng dugo sa mga ari. Ang ehersisyo na ito ay tumutulong na panatilihing malusog, may sapat na oxygen at mas matatag ang mga tissue. Hindi lang ito tungkol sa sex, ito ay tungkol sa maintenance o pagpapanatili. Ang regular na self-stimulation ay nagpapanatiling malusog sa mga tissue at naghihikayat ng natural na lubrication. Kung walang regular na aktibidad na yon, nagsisimulang hindi na unahin ng katawan ang pag-andar na yon na humahantong sa pagtaas ng panunuyo at discomfort. Nakatrabaho ko ang hindi mabilang ng mga nakatatandang babae na huminto sa lahat ng sexual na aktibidad sa loob ng maraming buwan o kahit taon. Nang sinubukan nilang maging intimate muli, nabahala sila sa sakit at panunuyo. Sa maraming kaso, ang pangunahing issue ay hindi isang sakit, kundi ang kawalan lang ng paggamit. Sa kabutihang palad, sa tuloy-tuloy at may kamalayang atensyon at madalas sa tulong ng isang mahusay na lubrikant, karamihan sa kaginhawahan at pag-andar na iyon ay kadalasang maibabalik. Ngunit nangangailangan ito ng pagsisikap. Nangangailangan ito ng malusog na paggalang sa iyong katawan at kahandaang manatiling nakikibahagi sa iyong sexual na kalusugan kahit na ipinahihiwatig ng lipunan na hindi na ito mahalaga. Tungkol din ito sa kumpiyansa. Kapag pinapanatili mong tumutugon ang iyong katawan sa pamamagitan ng isang malusog na routine, mas nakakaramdam ka ng kontrol. Ito ay isang malakas na paalala na mayroon ka pa ring presensya, layunin at sigla sa iyong pisikal na pagkatao. Huwag maghintay ng krisis
bago magsimulang magbigay pansin. Ang pinakamahusay na oras upang alagaan ang iyong kalusugan sa pelvic area ay ngayon, bago magsimula ang mga problema. Gayunpaman, ang pananatiling pisikal na nakaayon ay bahagi lamang ng kwento. May isa pang elemento hindi gaanong napag-uusapan, ngunit kasing halaga na maaaring lubos na makaapekto sa kung paano mo nararanasan ang kasiyahan. At ang nakakagulat na bahagi, karamihan sa mga kababaihan ay mali ang ginagawa. Pag-usapan natin yan sa susunod. Kung nagbabasa ka pa rin at nakikita mong makabuluhan ang mga pananaw na ito, i-type ang numerong 1 sa mga komento upang ipaalam sa akin na narito ka at nakikibahagi. Magpatuloy tayo sa ika-4 na punto. For ang porn ay optional, ngunit ang pantasya ay mahalaga. Habang tumatanda ang mga kababaihan, marami ang nagsisimulang questionin ang kanilang relasyon sa pornografiya. Ang ilan ay nakikitang hindi ito tumutugma sa kanilang sariling mga pagnanasa. Ang iba ay nararamdaman na ito ay di kahon at hindi sumasalamin sa uri ng emosyonal na koneksyon na kanilang hinahanap. At ang ilan ay nakakaramdam pa ng hiya sa panunood nito. Bagamat totoo na ang pornografiya ay maaaring minsan ay lumikha ng hindi makatotohanang mga inaasahan, ang solusyon ay hindi ang alisin ang lahat ng sexual na stimulasyon sa iyong buhay. Ang tunay na susi ay ang unawain ang pagkakaiba ng porn at pantasya at kung bakit ang isa ay optional habang ang isa ay talagang mahalaga. Ang pantasya ay ang iyong panloob na mundo ng pagnanasa. Hindi ito tungkol sa mga high-definition na video o mga scripted na eksena. Ito ay tungkol sa kung ano ang nililikha ng iyong sariling isip na natatanging hinubog ng iyong mga personal na karanasan, emosyon at alaala. Bilang isang babaeng higit sa isinta ang iyong utak, ang nananatiling pinakamakapangyarihang sex organ. Ang kakayahang magpantasya mag-isip at mental na makisali sa pagka-arouse ay isang senyales ng isang malusog at gumaganang libido. Pinapanatili nitong kasangkot ang iyong isip, tinitiyak na ang iyong pagka-arouse ay natural at lumilikha ng isang mas malalim, mas makabuluhang karanasan kaysa sa simpleng pagtitig sa isang screen. Kapag ang aking mga pasyente ay huminto sa pag-asa lamang sa panlabas na stimulasyon at nagsimulang gamitin muli ang kanilang sariling imahinasyon, isang kamanghamanghang bagay ang nangyayari. Nagiging mas nakaayon sila sa kung ano talaga ang nakakapagpa-arouse sa kanila. Nagsisimula silang muling kumonekta sa mga banayad na pakiramdam, mga nakalimutang pagnanasa at mga emosyonal na trigger na nagpaparamdam na ang kasiyahan ay tunay hindi gawa-gawa. Ito ay nagiging isang mas intimate na gawain kahit na sila ay nag-iisa. Hindi mo kailangang alisin ng tuluyan ang porn sa iyong buhay, maliban kung sa tingin mo ay negatibo itong nakakaapekto sa iyo. Ngunit hindi mo dapat kailanman mawalan ng koneksyon sa iyong sariling mga pantasya. Ang mental na pakikipag-ugnayan na yon ay isang kasanayan at tulad ng lahat ng kasanayan, lumalakas ito sa pagsasanay. Nakakatulong din itong ihanda ka para sa intimacy sa isang partner dahil nalilinang mo na ang isang mayamang panloob na mundo na komportable kang tuklasin at kung naaangkop, ibahagi. Ang pantasya ay hindi pambata kalokohan o hindi naaangkop. Ito ay mahalaga upang mapanatiling buhay, tumutugon at konektado ang iyong erotikong sarili, lalo na habang nagbabago ang iyong katawan sa pagtanda. Ngayon, habang pinapanatili ng pantasya na abala ang iyong isip, may isa pang susi sa pangmatagalang sexual na sigla na walang kinalaman sa dalas at lahat ay may kinalaman sa ritmo. At karamihan sa mga kababaihan ay binabaliwala ito ng tuluyan. Tuklasin natin iyan sa susunod. 5. Ang dalas ay personal, ngunit ang pagiging consistent ang mahalaga. Isa sa mga pinakakaraniwang tanong na natatanggap ko mula sa aking mga nakatatandang pasyenteng babae ay, Tradela Paz, gaano kadalas po ba dapat akong mag-masturbate sa edad ko? Ang totoo, walang mahiwagang numero.
Walang pangkalahatang sagot sa tanong na yan. Ang ilang kababaihan ay komportable sa pagmamasturbate ng ilang beses sa isang linggo, habang para sa iba ang isang beses sa bawat 2 linggo ay tama na. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kadalas mo ito ginagawa. Ang mahalaga ay manatili kang consistent o tuloy-tuloy sa anumang dalas na gumagana para sa iyong katawan at iyong pamumuhay. Kapag dumadaan ka sa mahabang panahon na walang anumang sexual na stimulasyon, lalo na habang tumatanda ka, ang iyong katawan ay maaaring magsimulang mag-iba ng reaksyon. Maaaring mas matagalan ang pagka-arouse, maaaring bumaba ang natural na lubrication, at maaaring bumaba ang iyong pangkalahatang kumpiyansa sa iyong sexual na pagkatao. Hindi sa merong isang bagay na medikal na mali. Ito ay dahil lamang sa ang katawan, tulad ng anupaman, ay umaangkop sa kung ano ang nakasanayan nito. Kung masanay ito sa kumpletong kawalan ng stimulasyon, sinisimulan nitong tanggapin iyon bilang bagong normal. Iyon ang dahilan kung bakit napakahalaga ng consistency. Ang masturbasyon ay hindi kailangang maging isang gawaing bahay o isang obligasyon. Sa katunayan ng pagpilit nito, kapag wala ka sa mood, ay maaaring lumikha ng mas maraming pagkabigo kaysa sa benepisyo. Ngunit sa pamamagitan ng paglalaan ng regular na espasyo, para dito kahit ito man ay isang beses, sa isang linggo 2 beses, sa isang buwan, o anumang ibang personal na ritmo, nagpapadala ka ng isang malinaw na mensahe sa iyong katawan at isip ang bahaging ito mo ay mahalaga pa rin. Pinapanatili mong buhay ang koneksyon, pinapanatili ang pagiging sensitibo, at pinapanatili ang iyong natural na ritmo ng pagka-arouse at paglabas. Nakakatulong din itong bawasan ng stress at mapabuti ang emosyonal na balanse. Ang isang consistent na ugali, kahit na hindi madalas, ay lumilikha ng isang pakiramdam ng katatagan at pagkakakilala sa sarili. Pinipigilan ka nitong mahulog sa bitag ng ganap na pagwawalang bahala sa iyong mga sexual na pangangailangan na maaaring humantong sa isang malalim na pagkakahiwalay mula sa iyong sarili at maging sa iba. Isipin ninyo ito na parang ehersisyo. Hindi mo kailangang tumakbo ng marathon araw-araw para manatiling malusog, ngunit ang paggawa ng isang bagay ng regular sa iyong sariling mga tuntunin ay gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Hindi mo hinahabol ang iyong kabataan, namumuhunan ka sa iyong kasalukuyan at hinaharap na kapakanan. At habang ang ritmo at consistency ang lumilikha ng pisikal na pundasyon, merong isang huling elemento na nagbubuklod sa lahat, isang elemento na nag-uugnay sa agwat sa pagitan ng sariling kasiyahan at tunay na intimacy. Karamihan sa mga kababaihan ay iniisip na ito ay hindi na maaabot pagkatapos ng sintan, ngunit ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi ito maaaring maging mas malayo sa katotohanan. Tuklasin natin ito sa susunod. Ang masturbasyon ay daan tungo sa mas mabuting intimacy sa iba. Maraming nakatatandang kababaihan ang kumikilos sa ilalim ng palagay na ang masturbasyon at intimacy ay dalawang magkahiwalay at hindi magkaugnay na bagay. Nakikita nila ang sariling kasiyahan bilang kung ano ang ginagawa mo kapag nag-iisa ka at ang intimacy bilang isang bagay na ibinabahagi mo lamang sa isang partner. Ngunit ang totoo ang dalawa ay malalim na magkakaugnay. Sa katunayan, kung mas nakaayon ka sa iyong sariling katawan at sa iyong sariling mga pagnanasa, mas magiging bukas, may kumpiyansa at tumutugon ka sa isang relasyon. Ang masturbasyon, lalo na sa iyong mga huling taon, ay hindi lamang isang pribadong gawain. Ito ay isang anyo ng personal na pagtuklas na naglalatag ng pundasyon para sa tunay at makabuluhang intimacy sa ibang tao. Kapag alam mo kung ano ang gusto mo, kung ano ang iyong tinutugunan, at kung paano gumagana ang iyong pagka-arouse ngayon, lalo na pagkatapos ng menopause, nagiging mas epektibo ka sa pagpapahayag ng mga bagay na yon sa isang partner. At ang komunikasyong yon malinaw, banayad at tapat, ay siyang lumilikha ng tiwala at emosyonal na kaligtasan
na kinakailangan para sa mahusay na intimacy. Kadalasan ang mga kababaihan ay pumapasok sa mga sexual na sitwasyon na hindi sigurado sa kanilang sarili, umaasa na ang kanilang partner ay intuitibong malalaman kung ano ang gagawin. Ngunit iyon ay maaaring lumikha ng napakalaking presyon, pagkabalisa at kakulangan ng kasiyahan. Tinutulungan ng masturbasyon na maalis ang hulaan na iyon. Binibigyan ka nito ng kaalaman sa sarili para sabihing, heto ang masarap para sa akin o kailangan ko pa ng kaunti nito. At ang emosyonal na batayan upang sabihin ito ng may kumpiyansa. Higit pa riyan pinapanatili ng sariling kasiyahan na buhay ang iyong sexual na enerhiya. Ito ay nagsisilbing isang palaging paalala na ikaw ay isang sensual na nilalang pa rin may kakayahang makaramdam ng kasiyahan at karapat-dapat pa rin sa pagiging malapit. Ang kamalayang iyon ay natural na umaapaw sa lahat ng iyong mga relasyon. Kung ikaw man ay kasal nakikipag-date o single na aakit ang mga tao sa isang taong komportable sa sarili nilang balat, ang ganoong uri ng malalim na kaginhawahan ay hindi nagmumula sa panlabas na pagpapatunay. Nagmumula ito sa pagkilala at pagtanggap sa iyong sarili. At iyon mismo ang inaalok ng isang malusog na relasyon sa masturbasyon. Ang intimacy sa huling bahagi ng buhay ay hindi tungkol sa performance. Ito ay tungkol sa presensya, koneksyon at pagiging tunay. Kapag nililinang mo muna ang mga bagay na yon sa iyong sarili, nagiging mas madali itong ibahagi sa ibang tao. Hindi ka na umaasa sa ibang tao upang patunayan ang iyong pagkababae. Simpleng inaanyayahan mo sila sa isang espasyo na kilala, iginagalang at nauunawaan mo na. Ngayong nakita mo na kung paano mapapahusay ng masturbasyon ang iyong pisikal na kalusugan, emosyonal na katatagan at romantikong koneksyon, may isang bagay na lamang ang natitirang gawin. At maaaring ito na ang pinakamahalagang hakbang sa lahat. Huwag palampasin ang susunod. Konklusyon, pagbawi sa inyong karapatan sa kasiyahan at kumpiyansa. Ngayon natututunan ninyo ang 6 na makapangyarihang katotohanan na hindi naririnig ng maraming kababaihan, lalo na habang sila ay tumatanda. Hindi lamang ito mga tip, ito ay mga pangunahing prinsipyo na maaaring lubos na magbago sa kung paano ninyo nararanasan ang inyong katawan, inyong kumpiyansa, at inyong mga relasyon sa natitirang bahagi ng inyong buhay. Nagsisimula ang lahat sa pagbitaw, sa hiya na pumipigil sa inyo ang tahimik, at mabigat na pasanin na nagparamdam sa inyo na ang inyong mga pagnanasa ay isang bagay na dapat itago o baliwalain. Ang hiyang iyan ay walang lugar sa kabanatang ito ng inyong buhay. Sa katunayan ng katapangan na hamunin ito, ang pinakamahalagang hakbang tungo sa tunay na emosyonal at sexual na kalayaan. Nauunawaan na ninyo ngayon na ang masturbasyon ay hindi isang malungkot na gawain, kundi isang anyo ng pagkakakilala sa sarili. Ito ang inyong personal na paraan ng pananatiling nakikipag-ugnayan sa kung sino kayo, kung ano ang inyong kailangan, at kung paano patuloy na tumutugon ang inyong katawan sa paghipo at kasiyahan. Nakita ninyo na ang inyong kalusugan sa pelvic area ay direktang nakatali sa stimulasyon at daloy ng dugo at ang pagpapanatiling aktibo sa bahaging ito ng inyong katawan ay hindi pagpapakasasa. Ito ay kinakailangang maintenance para sa inyong pangkalahatang kalusugan. Natututunan din ninyo na habang ang porn ay maaaring hindi para sa lahat, ang inyong sariling pantasya ay nananatiling isang makapangyarihan at malusog na bahagi ng inyong sexual na pagkakakilanlan. Natuklasan ninyo na ang consistency ay higit na mahalaga kaysa sa dalas. Ang mahalaga ay hindi kung gaano kadalas kayo nakikibahagi sa sariling kasiyahan, kundi ang paglalaan ninyo ng puwang para dito sa paraang nagbibigay pugay at gumagalang sa inyong nagbabagong katawan at pamumuhay. At sa wakas nakita ninyo kung paano ang masturbasyon ay hindi isang kapalit para sa intimacy,
kundi isang makapangyarihang daan tungo dito. Sa pamamagitan ng pagkilala sa inyong sarili, nagiging mas handa kayong kumonekta sa iba, hindi sa pamamagitan ng performance, kundi sa pamamagitan ng presensya at katapatan. Ang kabanatang ito ng inyong buhay ay hindi tungkol sa pagsasara. Ito ay tungkol sa pagbubukas. Ito ay tungkol sa muling pagbibigay kahulugan sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang babae, hindi sa kung gaano kakabata tingnan o sa pagtupad ng isang papel para sa iba, kundi sa kung gaano mo lubos na tinatanggap at inaalagaan ang babaeng ikaw ngayon. Hindi pa tapos ang inyong panahon. Sa katunayan, nasa panibago kayong kabanata. At kung ano ang gagawin ninyo dito ay ganap na nakasalalay sa inyo. Kaya heto ang inyong paanyaya. Magsimula kung nasaan kayo. Yakapin kung ano pa ang kayang maramdaman ng inyong katawan. Muling kumonekta sa inyong sarili, hindi dahil sa lumang ugali, kundi dahil sa malalim na paggalang sa sarili. Dahil pinaghirapan ninyo ito, at karapat-dapat kayo rito. Isang mahalagang aral mula sa doktora. Sa aking mga dekada bilang isang manggagamot, ang pinakamahalagang aral na natutunan ko mula sa aking mga pasyente ay ito ang pagtanda, ay hindi tungkol sa pagsasara ng mga pinto. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng karunungan upang malaman kung anong mga bagong pinto ang dapat buksan. Ang paghamon sa mga luma at lipas na paniniwala tungkol sa ating kalusugan, ating pagkababae, at ating kaligayahan ay isa sa mga pinakamakapangyarihang bagay na maaari nating gawin. Ang relasyon mo sa iyong sarili, ang pinakamahaba at pinakamahalagang relasyon na magkakaroon ka. Alagaan mo ito nang may katapatan, kabaitan at katapangan. Lubos kong nais marinig ang inyong mga saloobin. Anong bahagi ng mensaheng ito ang pinakatumatak sa inyo? Paki-share po ng inyong pananaw sa mga komento sa ibaba. At kung ang artikulong ito ay nakaantig sa inyo, isaalang-alang ang pagbabahagi nito sa isang kaibigan, isang kapatid, o sino mang babae sa inyong buhay na maaring makinabang sa pagkarinig na siya ay buo pa rin buhay pa rin at karapat-dapat pa rin sa isang ganap na buhay. Siguraduhing mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang ating mga susunod na talakayan tungkol sa pamumuhay ng malusog at makabuluhan sa anumang edad. Ipagpatuloy natin ang mahalagang pag-uusap na ito.